Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tuloy po yung drama sa Senado mga kababayan. Yung mga members ng Senate Majority Bloc ayaw nang magtrabaho. So I think mga kababayan, kailangan na siguro pag-aralan na baka pwede nang mag-file sa kanila ng ethics complaints. Dereliction of duty mga kababayan ang ginagawa ngayon in sabotage. Sinasabotahin ng majority members ng Senado ang operasyon ng Senate mga kababayan. At this time palakas ng palakas yung panawagan for Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign. Hindi lang galing sa Senate Minority Bloc yung panawagan na mag-resign, kundi from different sectors of our society na mga kababayan. O ngayon, kanina, mga kababayan, sinabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na pinag-aaralan na po ng Senate Minority ang mapagain po ng ethics complaint laban po sa majority bloc sa hindi nila pagdalo sa sesyon kahapon at pati ngayon mga kababayan. At imbes na magdalo sa sesyon, si Alan Peter Cayetano, naging vlogger na po. Sige po yung vlog. Kaya sabi po ni Senator Erwin Tulfo, ano niya siya? Naging vlogger na ba siya? Inuna pa niya yung kanyang pagbablog kaysa mag-preside bilang Senate President, sabi po ni Erwin Tulfo. So pinag-aaralan na po mga kababayan ng minority bloc ang pagpa-file ng ethics complaint laban sa majority bloc. Dapat siguro para expel na lang po itong ayaw magtrabaho. Perwisyo ang hatid. Tulad po ni Kiko Barsaga, buti si Kiko in-expel na ngayon bilang member ng Congress. Ganon din dapat ang gawin dito sa 13 senators mga kababayan. I-expel silang lahat. Wala nang pakinabang, damay na din si Bato kasi wanted. Hindi na din yun makapagtrabaho. Expel na lang as member. Pati si Jingo Estrada. In the rest of the 11 senators, mga kababayan. Ito yung payag ni Gatchalian. Majority. Ang unang-una, violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. Correct. So, clearly violation of the rules. Sir, walang abiso sa inyo? Formal na sinasaatin? Walang abiso. Hanggang ngayon, sir? Hanggang ngayon. Pero may nakita nga kaming post na parang sinasabing hindi na magtutuloy yung session. So we take it na hindi na magtutuloy yung session. So yun lang ang nakita namin. Paano nangyayari ngayon yan, sir? Puro ganyan na lang? Mag-adjourn na? So wala nang work talaga nangyayari? No, gusto namin magtrabaho. Yun ang gusto natin, magtrabaho. Kasi ako, may privilege speech pa ako today about yung protect recommendations. Dapat last week pa yun. Pero Sabotahe ginagawa po ng majority. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas gusto namin na magkaroon ng quorum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer yung session para magtrabaho tayo. Sir, kung may paglabag, maghahain ba kayo ng complaint or ethics? Well, yun ang pinag-uusapan namin ngayon, but definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority. So sabi lang po sila, Wala, kaya kami kompleto nandito. Ba't walang abiso nga? So, ito na naman yung agenda po ng buto. sir, sabi lang po sa linggo, Paila na ninyo, dereliction of duty. So yun ang panawagan ng minority. What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of rules that govern this institution because of the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Yan po yung sabi ni Senator Erwin Tulfo mga kababayan. Citing Rule 14, Section 41 of the Rules of the Senate, the minority pointed out that the Senate President may postpone the holding of the session only after consultation with the
majority and minority leaders. The rule niya was violated. This is not merely a procedural lapse, it is a direct violation of the rules of the Senate and serious disrespect for the institution and the Filipino people. Correct. Takot na takot si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na mag-attend kasi alam niya matatanggal siya. So napaka selfish. Self-interest. And syempre, mga kababayan, may relasyon ito sa impeachment ni Sara Duterte. Ginugulo nila, intentional yung panggugulo nila sa Senado. This is actually an impeachment obstruction and destabilization by the Senate criminal majority. Krimen yung kanilang ginagawa, mga kababayan. So ito pong maruming laro. Pag boycott po sa sesyon ng pro-Duterte Senate majority, mga kababayan, isa po siyang desperado at sistematikong sabotahe para po paralisahin ang mismong Senado. Ilihis yung atensyon ng publiko at tuluyan pong i-railroad o guluhin ang pabor sa kanila. Ang kasalukuyang impeachment at trial laban po kay Sara Duterte. Isa po itong pagtalikod sa mandato, napakalinaw po ang ginagawa nila. Ang boycott duty po ay panggugulo ng majority bloc para po i-hostage yung impeachment court. Pag-iwan po sa trabaho para sa pansariling interes. Nakita natin ang buong majority members hindi sumipot at kanina, mga kababayan, talagang lantaran yung panawagan sa kanyang live stream na huwag pupunta, mga kababayan, sa sesyon. Kahapon ginawa nilang rason, mga kababayan, yung pagsama kay Jingo Estrada after na siya aristuhin ng PNP. So hindi po patas para sa ating taong bayan na ang ating mga mambabatas na pinapasweldo po ng buwis ay hindi po nagtatrabaho, nag-a-absent at nagparalisa sa buong Senado para lang magsilbing escort kahapon. At ngayon, mga kababayan, talagang hindi na sila pumunta. So ang pagpili, mga kababayan, sa pampublikong drama, pampolitikang drama, kaysa po sa pagpasa ng mga batas, ay direktang pagtalikod, mga kababayan, sa kanilang sinumpaang tungkulin. Napakalinaw po, mga kababayan, isa siyang clear case of abandonment of sworn constitutional duty for political grandstanding yung kanilang ginagawa. Bilang mga members ng Senado, nauupo po bilang mga senator judges sa impeachment trial ni Sara, ang kanilang sadyang hindi pagsipot upang i-boycott po yung quorum ay isa pong tahasang pag-atake sa hustisya at sa judicial na kapangyarihan ng Senado. Sa legal na pananaw, sabi nga po ng mga legal experts, hindi lang nila pinarilisa yung legislative function, nilulumpo nila ang institusyon para po walang mga ganap na paglilitis sa impeachment. Yun po ang ultimate na target nila, mga kababayan. Ginagawa nilang hostage yung hostisya kapalit po ng pag-escort kahapon sa isang akusadong mandarambong at nagpatuloy kanina, mga kababayan, yung kanilang drama. At malamang dire-diretso hanggang bukas. Nagtangka silang baguhin yung rules ng Senado para din protektahan yung nagtatago at saka mga makukulong na kanilang mga kasama. Isinusulong po ng majority bloc ang pagpapaintulot ng electronic at remote voting sa Senado. Ito'y kasabay ng patuloy na pag-absent ni Senator Bato de la Rosa mula ng kumpirmahin ng ICC yung kanyang warrant of arrest. Ang pagbabaluktot o pagmamadali, mga kababayan, sa mga panuntunan ng Senado para lang paboran ang mga miyembrong nagtatago sa batas ay patunay po, mga kababayan, ng kawalan ng delikadesa. So kung walang itinatago, bakit kailangang baguhin ang sistema para po makaboto
ang mga hindi umiharap mga kababayan sa hustisya. Ginagawa po nila na pang sariling proteksyon yung ating institusyon. So ang pag-amyenda sa Rules of the Senate na kanila pong itinutulak ay para po lang i-accommodate yung isang member na pugante o mga nagtatago sa batas at mga kaalyadong nahaharap po sa kaso ng korupsyon, kung saan isa po itong gross violation ng procedural integrity. Kahit nga po sa Court of Law, sabi ng mga legal experts, you cannot tailor fit the rules para lang i-shield ang isang individual from the long arm of justice. So ang layunin mga kababayan ng mga pro-Duterte senators, napakalinaw, siguraduhing makabuto pa rin ng malayuan ang kanilang mga kakampi upang manipulahin nila ang magiging desisyon at mga butuan sa loob ng impeachment trial po, nang hindi po kinakailangang humarap sa publiko at sa batas. So isa po itong malinaw at garapalang manipulasyon ng batas para po sa paksyon na takot sa hustisya. Ngayon gumagamit pa sila mga kababayan yung kanilang mga kaalyado ng cyber warfare in foreign interference, paglalason po sa impeachment trial, paggagamit po ng China paid trolls at fake news para i-discredit ito pong impeachment. So makikita natin mga kababayan sa social media talamak ang pagpapakalat ng mga peking naratibo at ingay mula sa mga pro-Duterte accounts at mga pinapaborang foreign-aligned troll networks para po atakin ang integridad ng paglilitis mismo. So ang pagbaha mga kababayan ng fake news ngayon at paggamit ng mga bayarang trolls na may ugnayan sa mga banyagang interes mga kababayan tulad po ng China, isa pong desperadong taktikang ilihis ang usapin mula po sa mga totoong akusasyon tulad po ng maling paggamit ng daan-daang milyong confidential funds at ang tagong yaman. Imbes sagutin ng mas matibay na ebidensya yung mga seryosong paratang mga kababayan sa harap ng impeachment court, pinipili po nilang lasunin yung isipan ng publiko online, subverting the constitutional process through digital sabotage and foreign interference acts as an assault to national sovereignty. Dahil wala pong maibigay na legal na depensa yung kampo ni Sara Duterte sa kanya pong isinumiting sagot. Ang kaalyadong mayoriya sa Senado gumagamit ngayon po ng extra legal subversion tactics. Ang pagbaha po ng China-funded trolls para po mag-ingay online, hindi lang po paninira sa kredibilidad ng impeachment trial, kundi po isang malinaw na obstruction of justice sa digital space. Hindi kasi nila siguro kayang ipagtanggol yung mga issue sa nakaw na yaman at saka yung issue sa confidential funds sa pamamagitan po ng pagpresenta ng mga ebidensya. Kaya gumagamit sila ng maruming laro, foreign trolls, cyber propaganda upang guluhin ng tuluyan ang impeachment at lituhin po ang taong bayan. Nandyan din mga kababayan ang maling paggamit ng konsepto ng Senate independence. Ginagamit ito ng pro-Duterte senators. Ang argumentong ito para lumikha po ng constitutional crisis, para maging dahilan mga kababayan, para suspendihin, i-delay o tuluyang i-boycott ang impeachment trial ni Sara Duterte. So ang totoong banta sa independence ng Senado ay ang mismong majority bloc mga kababayan, nandang maging sunod-sunuran sa pamilyang Duterte at sa interes ng China kapalit po ng proteksyon sa kanilang sariling korupsyon. Kaya tama itong panawagan mga kababayan ng Senate minority na dapat mag-resign na po itong si Alan Peter Cayetano at yung
pinag-aaralan ng minority bloc na mag-file ng ethics complaints laban sa majority bloc, mga kababayan, as stated ni Sherwin Gatchalian. So habang ang bansa, mga kababayan, ay naghahanap ng pananagutan sa mga nawalang pondo ng bayan, tulad ng sa Office of the Vice President, DepEd at saka flood control, pinipili po ng mayoriya na lumika ng ingay, mag-walk out at mag-absent sa trabaho. Hindi po patas sa mga ordinaryong mamamayan na ang mga makapangyarihang mababatas ay may pribilehiyo pong i-boycott ang kanilang trabaho kapag ang batas ay hindi pabor sa kanila pong mga kaalyado. So lahat ng maruming larong ito, mga kababayan, mula sa pag-absent hanggang sa pagbabayad ng mga trolls ng China, ay may iisa lang pong layunin. Ang guluhin at isabotahe po yung impeachment trial laban kay Sara Duterte. Dahil kasi alam nila wala silang laban sa harap po ng katotohanan at matibay na mga ebidensya. So kahit anong dumi ng laro, pag-boycott sa sesyon at pag-atake ng mga China-paid trolls ng mga pro-Duterte senators, hindi nito po mababago yung katotohanan sa impeachment court. Na ang takot po sa hustisya ay patunay po ng inyong kasalanan.